Magandang gabi po sa inyong lahat at happy fiesta sa lahat ng mga devotees ng Santo Niño. Siguro lahat tayo mga Filipino ay mga napakalapit sa ating puso ang ating debosyon sa Santo Niño. May nagsabi na grabe daw yung ating fascination sa Christmas, mga Filipino. Kasi kung pwede pang hilain, pahabain, ay baba natin pa, sabi nga nila. At ito nga ang ating pagdiriwang ng Santo Niño ay isa sa mga, sabi nga nila ay it's a prolongation of Christmas season. At sa palagay ko, kahit ngayong mga pagbasa narinig ninyo na may kaugnayan din sa hiwaga ng Pasko. At itong debosyon na ito ay, sabi nga natin ay nandun na sa labas ng Christmas, pero ang diwa nito ay napapaloob pa rin sa pagdiriwang natin ng hiwaga ng Pasko, ng pagsilang. Kaya ito rin yung ating napakahalaga na doon din natin tuklasin kung ano nga ba ang mensahe nitong pagdiriwang natin ng Santo Niño, ang kapistahan ng Santo Niño, doon sa loob ng hiwaga ng Pasko ng Pagsilang o yung pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. At ano nga ba ang kahulugan nitong debosyon natin sa banal na bata? Yan ang ibig sabihin ng Santo Niño. Galing sa malimit natin ginagamit Santo Niño, pinapangalanan natin ng mga ninyo, ano? Niño sa Espanyol ay bata. No? Santo Niño, Holy Child. No? Kung ating titignan yung mga ebanghelyo, wala masyadong marami tungkol sa pagiging bata ni Jesus. Maliban doon sa kanyang kapanganakan, yung pag-aalay sa kanya sa templo ng Jerusalem, at yung nung mawala siya doon, siguro yan yung mga ilang tagpo sa ebanghelyo kung saan natin makikita yung kabataan ni Jesus. Pero kakaunti. Kasi yung susunod na eksena ng buhay ni Jesus pagkatapos nito ay nung bibinyagan na siya. He was already an adult, no? During his baptism. Kakaunti man yung accounts about Jesus' childhood, pero magkakaroon tayo ng pananaw o we have an insight into Jesus' attitude towards children during His ministry. At ito yung narinig natin sa pagbasa ngayon. Wala man maraming kwento tungkol sa kanyang pagkabata, pero yung turo niya tungkol sa bata ay napakahalaga. Ayun, narinig natin ngayon. Halimbawa, yung nagalit siya nung pagbawalan ng mga apostoles, mga kasama niya, yung mga nanay at mga bata na inilapit para basbasan, no? Nagalit si Jesus at makita natin itong a very radical pronouncement of Jesus regarding children. Sabi nga niya hayaan nyo sila na lumapit dahil sa kanila, no? Napapa ang kaharian ng Diyos. To them
these little ones, the reign of God belongs. At ginawa nga niyang halimbawa, modelo para sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, ang isang bata. Isang something radical and revolutionary, his pronouncement here. No? Kasi yung bata sa kultura nung panahon ni Jesus, they did not count. Sila'y pag-aari ng tatay sa bahay. Kasama yung misis, yung anak, yung mga hayop ng bahay. Pag-aari yan ng tatay. But Jesus is giving here, no, inilukluk niya ang bata na walang kakwenta-kwenta sa lipunan ng panahong iyon bilang isang palatandaan, modelo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. No? From nothing, ika nga. Ayan. Kung gusto nyong makapasok sa kaharian ng Diyos, ito, tingnan nyo. No? Ang bata. Kaya itong makikita natin na siya rin, si Jesus, hindi lamang yung turo niya tungkol dyan. Makikita natin, if we read between the lines, yung mga turo ni Jesus tungkol sa kanyang ugnayan sa Ama, palaging yung kanyang kamalayan bilang anak ng Ama. He was always aware of his status as the child of God. No? At he maintained that consciousness, that awareness, no, that he is the child of God, the Son of God. No. He saw himself as a child of God. Ngayon, anong mensahe na pwedeng nating mapulot ngayon tungkol sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Niño? What can we learn about God? Or what is the message of God about Himself through Santo Niño? Alam nyo, yung siguro maintindihan natin, if we look at the effect of a child in the family or in the society, lalong-lalo na sa Pilipinas, no, diba? Yung bawat bata ay mayroong angking o magnet, ika nga, no? Every child has a natural charm. Right away, pag makita mo yung bata, ay wow, ang cute. O kahit naman hindi, no? Cute, pero bata. Well, malala ko yung first time kong makita yung aking pamangkin, panganay na pamangkin, na yung kaagad parang mawala ka sa lahat ng iniisip mo, kundi matuong ka kaagad doon sa bata, no? O pag nagbabakasyon ako noon, sabi ng ate ko, alagaan mo nga ito, kalungin mo nga itong pamangkin mo, sabi. Nako, yung ginagawa, wala ko na kung ibang magawa kundi kalungin. At saka, yung, ewan ko paano bang i-describe yung mga nanay siguro would know better, no? Yung hindi mo, yun, matutuon kaagad na mawala lahat yung ibang iniisip at mga kung nandyan yung bata, no? So sa palagay ko, God showed Himself as a child through the Santo Niño, through Jesus Christ. I think is God's way of endearing Himself to us, that we might have
we might not have that fear anymore in approaching Him. Ginawa niya ang kanyang sarili bilang isang bata, Santo Niño, para wag nang mag-atubiling lumapit pa ang Kristiyano sa kanya sa anyo ng bata. Kagaya ng kahit anong bata, nakaka-attract sa atin. Sana ganun din, parang ganun yung mensahe, naging bata na ang Diyos, ika nga, no? Huwag ka nang mag-atubiling lumapit pa. And who is afraid of a child? Sino bang takot sa bata? Wala siguro. Siguro, yung siraulo lang, no? Takot sa bata. No? Pero naturally, you are attracted to a child. Hindi ka matatakot. So I think this is the message of the Santo Niño. God has refashioned Himself into the form of a child in Jesus Christ, so that we may not have that paralyzing fear we have when we face an awesome, powerful, almighty, and mysterious God whom we cannot understand. No. The emerging feeling is fear. And when you are in fear, do you think that you can love someone that you fear? Ang layo kaya ng loob mo. Pag ikaw ay binubugbog ng mister mo, mamamahal mo ba ng tuluyan at sapat? Hindi siguro. You cannot love someone you fear. And this is the challenge and the beautiful message, I think, of Santo Niño. He refashioned himself into a form of a child para huwag ka nang mag-atubili, huwag ka nang matakot. Sometimes our catechism insist on, ayan, pagrurusahan ka ng Diyos. Ginawa mo yan, ay pupunta kang infierno. I mean, okay naman na mayroong limit that that we know that there are limits of our kasamaan, etc. But sometimes, ito na nga, masyado nang yung nangingibabaw na idea natin sa Diyos ay hindi na Diyos na pwedeng mahalin, kundi katakutan. And this is tragic. Can you live a life always fearing of damnation? Mamamahal mo ba ang Diyos na ganun? Na parang ang imahen mo ng Diyos ay ang Diyos na nakahandang humusga na mayroong pamalo o kampilan na para putulang ka ng ulo? How can you love such God? I don't think we can love Him. But precisely this is the message of Santo Niño. Ginawa niya ang kanyang sarili bilang isang bata para wag ka nang mag-atubili na lumapit pa. So I think we should re-evaluate our own idea of God. Sino bang Diyos mo? Anong imahen mo sa Diyos? Nangingibabaw pa rin ba yung Diyos na parang pulis o huwes na huhusga sa'yo? O ang Diyos na maawain, ang Diyos na ibinigay ng kanyang sarili? As I've said, yes, there are limits that we have to reverence God, that there is may kabayaran sa mga lahat na mga kasamaan na gawa natin, but do not forget that God is a Father, and in fact Jesus Christ is the image of the merciful Father, ang Santo Niño. Naway sa pagpapatuloy natin ng pagdedebosyon kay Santo Niño ay mangibabaw itong confidence
natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Huwag pairalin ang takot dahil ang Diyos ay nais niya tayong maging masayang mga anak niya. May God bless us all, and our devotion to Santo Niño make us confident in approaching God. The mercy